Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalikasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinabuhian, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, muktong nanak, ang buong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng
Espiritu Santo, sa kadalitan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at ininadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya namikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman. Sa tapat niyon, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan na lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat siya'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya't uulad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uulad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel.
tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumikha at mangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanyang kaligtasan. Si Jesus ay nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng pagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, sa pamamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus
tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba ay nangangalo niya din. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad na isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kinikilala po natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba ngayong ng Sabado. Lalo na po yung mga galing pa sa malalayo, katulad ng ating commentator, galing pa yan ng Santo Tomas, Batangas. Pero pumupunta dito para mag-serve sa atin. At tinitingnan po natin ang kabuuan ng ating mga pagbasa sa lente ng Salmong Tugunan. Sa unang linya pa lang, inilalatag na po ang tutumbukin ng ating pagninilay. Ang sabi po doon, mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang tinutukoy po nating takot, mga kapatid, na ibig sabihin ng salmista ay ang healthy fear of God. Yun hong malusog na takot. Yung tipo ng takot na may reverence. Ano ba yung reverence? May pagpapakundangan. May pagsasaalang-alang kung sino siya. Hindi po yung takot na nakakaparalisa. Yung takot na katal ka na. O kaya hindi ka na makafunction dahil sa takot. Iba naman po yun. Yun po yung tinatawag na unhealthy fear. Sino-sino po ba ang tinutukoy dito na may takot sa Diyos? Kayo po ito, na mga pinagtagni ang inyong sarili at pinag-isa ni Kristo sa sakramento ng kasal. Tayo po ito, na itinuring niya na sarili niyang mga kapatid. Tayo po ito na tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa paraan ng pagtanggap ng isang bata. Receptive po kasi ang mga bata. Mayroon silang kapasidad na tumanggap at napaka-appreciative nila. Bigyan mo lamang ng mumurahin na laruan, talagang appreciate nila. Hindi na nila yun malilimutan. Pero pag nangako ka sa kanila at hindi mo tinupad, hindi rin nila yun malilimutan. Kaya kailangan natin maging maingat din sa presence ng mga bata. So ngayon, kung ikaw ay halimbawa katulad ko, isang pari, tapos gagawin ko yung ginawa ni Jesus, kinalong sila, hinawakan, hindi na pwede. Lalo na dito sa atin, okay pa eh. Pero doon sa aking pinanggalingan ay delikado ka. Talagang mababankrupt ang diocese kapag may isang lawyer na nagreklamo sa iyo. Makita ka lang. Kaya kahit mga pagpapapicture na ganyan, group picture, ay hindi na, wag na. Wala nang picture. Nadala ko na yon hanggang dito sa Pilipinas.
Wala nang pa-picture-picture, pa-selfie-selfie. Anyway, ang ibig ko pong sabihin mga kapatid ay tayo po na mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa paraan ng pagtanggap ng mga bata ay kanyang pinaghaharian. So tatlong pamamaraan ang nabanggit natin. At ito po ay pare-parehong tumatalakay doon sa pagsusumikap natin araw-araw na lumakad sa kanyang landasin. Himayin po natin isa-isa yung nabanggit nating tatlo. Una, yung pinagtagni ni Kristo sa sakramento ng kasal. Marami pong dahilan kung bakit nag-aasawa, di ba? Karamihay dahil mahal nila ang isa't isa. Hopefully, Ang iba ay para may makasama sa buhay, kaya kahit matanda na, nag-aasawa pa. Ang iba naman ay para sa convenience. Ang iba pa ay dahil nabuntis na. Sa kasamaang palad, marami ring hindi ito tinitingnan mula sa makakristyanong pananaw, kahit na mga mananampalataya. Nakakaligtaang nagsasama sila kay Kristo. Ang nagpapakasal po ay hindi lang tumatanggap ng sakramento, nagiging sakramento po sila. Ulitin ko lang po yun, Ang nagpapakasal po ay hindi lamang tumatanggap ng sakramento ng kasal. Sila mismong dalawa na naging isa ay nagiging sakramento. Nagiging outward sign o senyales ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mapitagan nilang pagmamahal sa isa't isa ay kanilang tugon sa mapitagang pagmamahal ng Diyos na unang nagmahal sa kanila. Isang matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos. Ikalwa, ang mga itinuring na mga kapatid ni Kristo. Magkakapatid po tayo sa Kanya sa maraming paraan, gaya ng pakikipagkapatiran niya sa atin sa Kanyang pagkakatawang tao. Alam niya at naranasan niya ang ating mga kabigo at tagumpay. Naranasan niyang tumangis, naranasan niyang humalakhak, tumawa sa saya. Yung ups and downs ng pagiging tao, dinanas niya. Kaya may otoridad siyang magsalita sa atin. Kasi naranasan niya ang ating nararanasan. Siguro ay worse pa dahil sa kanyang pagpapakasakit. Hindi lang siguro pala. Siguradong worse pa dahil sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Ngayon mga kapatid, binihisan po niya ang katuturan o definition ng pampamilyang pakikipag-ugnayan, yung family relationships. Hindi lamang yung nanay, tatay, mga anak, kayo-kayo lang. Iniba niya. Hindi lang dugo ang batayan. Hindi lang consanguinity ang batayan ng ganitong pagtuturingan, kundi kung sino ang nakikinig at sumusunod sa mga salita ng Diyos, tayo po ang itinuturing niyang sarili niyang ina at mga kapatid. Isa ring matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos. At ikatlo po, ang mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa paraan ng pagtanggap ng isang bata. Ang pagsunod po kasi sa Diyos, sa buhay may asawa, at sa iba pang paraan katulad ng namin na hindi na makakapag-asawa, tumanda ng binata, o yung mga tinatawag natin na single blessed.
o kaya yung mga relihiyosong mga brothers at sisters, maging yung mga hindi na talaga nag-asawa, yun nga, matandang binata o matandang dalaga. Katulad ko, matandang binata. Okay. Ang pagsunod po sa Diyos sa buhay may asawa at sa iba pang paraan ay nangangailangan po ng malaking tiwala at kabukasan. Imagine kung wala kang tiwala sa asawa mo. Maiiwan mo pa ba siya? Pupunta ka sa hanap buhay mo? E di palagi kang worried na worried. Baka nakikipagtong-itan na ang iyong asawa. O nakikipagkita na sa iba. Kukonsumuhin ka ng selos. So, kailangan ng malaking tiwala at openness dahil na rin sa hindi mo naman sigurado kung saan kayo magtatapos. Hindi mo alam kung kayo pa rin hanggang wakas. O kung meron ba talagang forever o wala. Hindi ko alam kung ako ay mamamatay ng nakasuot ng ganito. Malay mo, mag-asawa rin akong bigla. Hindi natin alam. So tayo, humahakbang tayo at lumalakad sa hindi pamilyar na lugar. Parang mga trailblazers tayo. Mabuti po kung mabubuo natin ang ating tiwala sa ating sarili at makilala natin ang husto ang ating sarili. So kung ako halimbawa, hindi ko naman mabibigay ang example sa inyo na kayo yan. Ang maibibigay ko lang ay aking sarili. Kung ako halimbawa ay may duda pa sa edad kong ito at sa 5 taon ng pagiging pari, sa aking pagkapari at sa celibacy na aking niyakap, ay baka kinakailangan ko mag-isip-isip ng malalim. Diba? Kung meron pa akong gustong balikan o gusto pang patunayan, kung puro pagpapakyut lang at pagpapapugi ang aasikasuhin, ay baka meron pang dapat ayusin sa buhay. Kung ang iyong kasama at ang iyong asawa ay hindi ka pa sigurado sa kanya, kailangan sigurong mag-work double time. Dahil hindi mo na mababalikan yung pagiging binata at pagiging dalaga. So ngayon, kailangan mong atendan ang iyong nagmamature na sarili. Ibig sabihin, kung meron ka pa rin halimbawang hilig sa party-party o parang high school ka pa rin, baka kailangan mong daluhan ang sarili mo na nagha-high school sa edad mo ngayon, pero kailangan mong gawin ito ng double time. In other words, you have to parent yourself. So sa halip na ibibigay mo ng lubusan ng iyong sarili sa iyong asawa at sa iyong pamilya, hinahasikaso mo pa ang iyong sarili. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat hindi ka pa humahantong sa dulo ng buhay. Pwede pa rin itong trabahuhin. Pwede pa rin nating balikan at i-double time ang pagpapalaki sa sarili. So, ulitin ko lang kung saan tayo nag-digress o nag-segue. Mabuti po kung mabubuo natin ang ating tiwala sa sarili at pagkakilala. Ganon din sa inyong asawa at sa Diyos. Kabukasan din, dahil ito po ay pagkakaloob. Paano ka magbibigay kung saradong-sarado ka sa sarili mo? Paano ka tatanggap kung nakahikom ang iyong kamay? So, kailangan nating buksan ang ating kalooban
para tayo makapagkaloob at makatanggap. Matutunan po natin nawa sa mga bata kung paano maging bukas at mapagtiwala. Isa pang matibay na kapahayagan na malusog na takot sa Diyos. Lagi po nating tandaan, minamahal kong mga kapatid, na likas po sa pagmamahal ang malusog na takot o reverent fear. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagmamahal ng tunay, mayroon kang reverent fear o malusog na takot. Ngayon, kung hindi, ay baka hindi tunay ang pagmamahal. Kung totoo po kasi ang iyong pagmamahal, matatakot kang mawalan ng galang sa minamahal mo. Matatakot kang ma-violate ang kasagraduhan ng inyong samahan. Kung binivideo mo siya privately, hindi niya alam sa kanyang private moments, na-violate mo ang kanyang privacy. It's the intrusion, yung hindi paggalang sa kanyang kakanyahan. Yun yung kasalanan. Malalim na ligaya po kasi ang matibay na palatandaan ng ganitong klaseng pagmamahal. Pag wala ka noon, maaring yun ang senyales na hindi tunay ang pagmamahal. Nabibigyang dangal po natin ang Diyos pag namumuhay tayo hindi sa nakakaparalisang takot, kundi sa malusog na takot na nagdudulot ng ligaya, ligaya ng paghahandog ng sarili at ligayang nakapagbibigay buhay sa pagmamahalan. Sa ganito po nawang malalim na kaligayahan tayo ihatid ng ating pagmamahal sa pinatitibay. Ulitin ko lang yun, at pamali-mali ang aking basa. Sa ganito po nawang malalim na kaligayahan tayo ihatid ng ating pagmamahal na pinatitibay ng tunay na presensya ni Hesukristo sa banal na Eukaristiya. Mahal na poong Jesus Nazareno, ang lahat nawa sa inyo ay maging iisa. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig tayo'y pinagbubuklod. Dumulog po tayo sa kaniyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. At sa bawat pagdulog ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lundayan nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumaong, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin niyo po nawa ang aming mga pagsusumamo. Idulot ninyong madama naming lubos ang inyong pag-ibig at marapatin niyo po kaming mapabilang sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng aming pagmamahal sa inyo at sa isa't isa at kay Jesucristo ng anak mo't aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na naiba sa amin, bagamat din niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat.
Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang kagalingan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.